Ako si Ashley Berdal, ang inyong tagapagsalaysay. Ako po si Sagara Lauren, nagaganap bilang unang saksi, ikalawang saksi, at ikatlong saksi. Ako po si Santos Harley na gaganap bilang Serapio. Ako po si Teroma Kira, nagaganap bilang unang tagapagtanong. Ako po si Tupaz Richardson, nagaganap bilang dalawang bantay, gwardya, at ilan sa mga pulubi. Ako po ay si Vinluan James, nagaganap bilang unang pilay at ikalawang pilay. At ako naman po si Villanueva Jan, ang direktor, editor, at gaganap bilang ikalawang tagapagtanong. Kami po ang pangkat 7 at 8. At narito ang aming pagtatanghal ng dramatic reading ng piyesang Ang Paglilitis ni Mang Serapio ni Paul Dumol. Sa ikalawang tagapagtanong, Oh, sige na. Sige. lalakad sila sa harap ng kanilang mesa. Sa mga manonood, Narito ho kayo upang panoorin ang isang paglilitis. Dahilay ang krimen ng isang pulubing huli-huli namin, si Mang Serapyong pisak at surutin. tatakbo sila sa kanilang mesa. Dalhin dito ang nasasakdal! Dalhin dito ang nasasakdal! Dalhin dito ang nasasakdal! Dalhin dito agad! Hahalakhak, hihiyaw at papalakpak ang mga pulubi. Hihilain ng dalawang bantay si Mang Serapio sa gitna ng silid at iiwan doon. Katahimikan. Magandang gabi, Ginoo. Magandang gabi rin ho. Sandaling titigil. Mga Silensyo! Huwag ka magsalita habang kami nagsasalita. Bastos ang nagsasalita habang may nagsasalita pa! Sa mga manonood, Patawarin ho ninyo siya. Talagang ganyan ho ang mga walang kapangyarihang tulad niya. Mangmang, at yan na nga ang suliranin ng mga may kapangyarihang tulad namin. Tumindig ka ng matuwid! Ba't ka ba galaw ng galaw? Gusto ko lang malaman kung ano ang krimen ko. sandaling titigil. Hindi mo ba alam? Hindi ho. Ah, problema mo na yun. Sa mga manonood, Pag-aaruga ng bata ang krimen niya. biglang titindig ang tatlong saksi. Pag-aaruga, pag-aaruga, pag-aaruga ng bata. Sa mga manonood, Krimen sapagkat ang pag-aaruga ng bata ay panunuksong gumasta. Sumakatuwid, nawawalan ng pera ang federasyon. Nahuli siya ng 3 kasapi nitong federasyon. Narinig siyang nagsasalita sa anak niya. Alam pa nila ang pangalan ng anak niya. Sol? Formalidad na lamang itong paglilitis. Formalidad na rin ho ang hatol ko. Ang parusa niya ay nais panoorin itong mga pulubi. Siya'y bubulagin. bubungisngis at tatawa ang mga pulubi. Ginong Serapio, mabuti ba ang tulog mo? Oh, Nakakain ka na ba? oh. Magaling! Handang-handa ka sa paglilitis mo. Ilang araw mo nang suot yung kamis sa dentro mo? Ikaw ba'y naghilamos na? Naligo. Nagpunas man lang? Sa bantay, Na-spray mo na ba siya? pupukpukin ng 2 beses ang kanyang podium. Sa mga manonood, Sa 9 na taon ko sa federasyong ito bilang hukom, wala pa akong nakikilalang tagapagtanong na kasindaldal nitong dalawa. pupukpukin ng 2 beses ang kanyang podium. Ituloy ang paglilitis. Bueno, Ginoong Serapio. Sabihin mo sa amin, Babatuhin si Serapio ng ikalawang tagapagtanong ng yeso o anumang maliit na bagay. Tumindig ka ng matuwid! sabihin mo sa amin ang pangalan mo. Pangalan. Serapio. Sa ikalawang tagapagtanong, Serapio. 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 Ho? Serapio. Serapio. Ano ho?
Serapyo ano? Serapyo. Serapyo? Hindi ho. Serapyo lang. Habang sumusulat sa kwaderno. Serapyo lang. Okupasyon? Okupasyon? Wala. Wala ho. Ano? Wala kang okupasyon? Wala ho. Hindi ba isa kang pulubi? Oho. Okupasyon mo yun. Susulat ang ikalawang tagapagtanong sa kwaderno. Klasifikasyon? 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 Klasifikasyon! Ano ang klasifikasyon mo bilang pulubi? Nagmamakaawa? O aliwan? Pakunwari o karaniwan? Ikaw ba ay nagrerenta? Ng sanggol o bata? Upang akitin nga... Ang luha ng mga madla? Yan ang uri nagmamakaawa! O tumutugtog ka bang silindro o gitara? Drum? O kahit na banda? O rondala? Kasama ng sayaw o kundi na may kanta ng madlay, maaliw at bigyan ka ng kwarta. Yan ang uring aliwan! Maaari naman ding nagkukunwari ka, ika'y pinaglihis sa isang palaka. O kung hindi man ikay isang paso, ngunit isang pasong pasipikado. Pakunwaring bingi, bulag, pilay, pipi, madlay-madaya man ikaw na mayayaman. Yan ang uring pakunwari. Walang guni-guni ang nasa huling uri. Mga tunay na pipi, bulag, pilay, bingi, Walang guni-guni. wala rin salapi. Talagang ganyan ang buhay ng nasa huling uri. Ang uring karaniwan. Alin ka sa apat? Nagmamakaawa o aliwan? Pakunwari o karaniwan. Sandaling titigil. Ang huli ho. Susulat ang ikalawang tagapagtanong sa kwaderno. Ginoong hukom, anong gagawin namin ngayon? Patibayan na ninyo ang krimen niya. Biglang tindig ang tatlong saksi. Sa mga manonood. Patibayin na ang krimen niya. Patibayin na ang krimen niya. Bueno, Ginoong Serapyo. May asawa ka na ba? Isang kabiyak? Isang babaeng bumahagi sa puso mo? Sandaling tigil. Babaeng nakasasarap ng altar, sa opisina ng katpuno, o iba pang lugar? Katahimikan. O ano, Ginoong Serapyo, sagutin mo ang tanong. Napakasimple. May asawa ka ba? Sandaling tigil. Wala ho. Ginoong Serapyo, di ka dapat mahiya. Sabihin mo ang totoo. May asawa ka ba? Wala ho. Sandaling tigil. Iipahin ko ang tanong. May asawa ka ba noon? Asawa na ngayon nagsasaya sa bahay ng Diyos o bahay ng iba? Katahimikan. O ano? Malinaw na malinaw ang tanong ngayon. May asawa ka ba noon? Katahimikan. Ginoong Serapyo, nakakapagtataka yung katahimikan mo. May asawa ka ba noon? Sandaling tigil. Oo. Ayan! Ngunit siya'y patay na. Wala. Basta, inamin mong may asawa ka na nga. Magaling. Napakabilis ng aming mga paglilitis sapagkat lahat ng aming mga tagapagtanong ay matatalino at magagaling. Ginoong Serapyo, nagkaroon ka ba ng anak? Buhat sa kasal na yaon? Buhat sa inyong pagsasama? Buhat sa inyong pag-asawa? Katahimikan. Ginoong Serapyo, tahimik ka na naman. Wala kang sinasabi. Wala kang imik. Pasidhi ng pasidhi ang aming pananabik. Nagkaroon ka ba ng anak? Katahimikan. Payat na payat. Tuyong-tuyo pa. Walang alinlangang wala na siyang katas. Nagkaroon ka na ba ng anak? Lalapitan si Serapyo ng ikalawang tagapagtanong. Ba't nyo ba tinatanong yan? Aba, peloso po. Ano ba ang krimen ko? Tatakbo ang dalawang tagapagtanong sa likod ng mesa. Ginoong Serapyo! Patawarin niyo ako, ngunit Wala ka bang utak? Isip? Katiting na katalinuhan. Tandaan mo kung sino ka.
Isang pulubi. Hamak. Kulisap! Sagutin mo ang tanong. Nagkaroon ka ba ng anak? Sandaling tigil. Oho! Ayos! At di mo agad inamin na may anak ka nga. Ano ba ang krimen ko? Umupo ka. Malalaman mo rin. Aakayin siya ng bantay sa kanyang upuan. Susulat ang ikalawang tagapagtanong sa kwaderno. Sandaling tigil. Ang pangalan ng anak mo ay Sol. Hindi ba? Paano niya yan nalaman? Marami kaming alam tungkol sa'yo. Sandaling tigil. Sa mga manonood, Iyan din ang pangalan na namatay niyang ina. Sol. Consuelo. Namatay siyang kanyang ina nang siya'y panganak. Ang aming unang anak at namatay pa ang ina. Isang dalagang tahimik na may ngiting nagmumungkahi ng simoy at tubig ng batis. Dalawang hiyaw ang tumaginting sa aming silid ng gabing yaon. Ang aking hiyaw ng hapis ng pagkamatay ni Sol at ang hiyaw ng takot na naisilang na Sol na naging larawan ng kanyang ina. Maputi, maitim ang mga mata, madalas nakangiti at lundag ng lundag kapag nabigyan ng candy, matamis at mga laruan. Sana'y nakita ninyo siya. At ang kanyang halakhak. Kanyang halakhak. Sol! Sol! Ano? 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 Sabi mo, Wala ho. huwag ka nang umarte-arte pa. Basta't inamin mo, may anak ka. Nagdrama-drama ka pa riyan. Nais pang talunin ng radyo. may mga papel na ibinigay ang unang tagapagtanong sa hukom. Ano? Tapos na ba ang paglilitis? Papalakpak ng 2 beses ang ikalawang tagapagtanong. Oo, inamin niya na anak niya yung Sol na yun. Ibibigay ng isang bantay sa ikalawang tagapagtanong ang isang kahon. Sa mga manonood, Ito ho ang kahon ng mga instrumentong ginagamit namin sa pagpaparusa sa mga kasapi. habang nagtatalumpati siya, maglalapag siya sa mesa ng martilyo, pait, malaking gunting, tinidor, bamboo at balaraw na kukunin mula sa kahon. Kahanga-hanga itong federasyon. Ubod ng karunungan at pag-uunawa. Sapagkat sa katotohanan ay pagkakawanggawa ang mga parusa. Halimbawa, ang pagpipi o ang pagpilay kaya. Maglalapag siya ng bareta sa mesa. Ipalagay nating bulag ang kriminal at nakikinabang dahil sa pagkabulag niya. Hindi ba tataas pa ang kita niya kung pilay rin siya? Bulag na, pilay pa. At hindi lang siyang makikinabang. Ang federasyon din. Sapagkat tataas ang kanyang abuloy sa federasyon. Yan ang tinatawag kong maunawaing parusa. Ang pinarurusahan at nagpaparusa ay kapong nakikinabang. Maglalabas siya ng ice pick sa unang tagapagtanong. Ito ho ang ice pick. Kay Serapio. Ano? Handa ka na ba? Para sa ano? Sa pagbulag. Ha? Sa pagbulag. Madali lang. Sanay na itong gwardiya. Alam niya kung anong parte ng mata ang dapat unang turukin. Pagbulag? Huwag kang matakot. Hindi ka matete-tanong. Sterilize itong ice pick. Dalhin niyo nga siya rito. Hihilahin ng mga bantay si Serapio. Ba't ninyo ako bubulagin? Yan ang pamantayang parusa. Tatangingin ng ikalawang tagapagpatanong ang mga instrumento ng parusa. Para sa ano? Para sa krimen mo. Krimen?
Huwag kang gumalaw masyado. Bibigkasin ng sabay-sabay ang mga sumusunod na talumpati. Bitawan niyo ako! Bitawan niyo ako! Bitawan ninyo ako! Nagsisinungaling kayo! Huwag mo kaming pagbibintangan. Bubuhatin si Serapio ng mga bantay at ihihiga sa mesa. Hahawakan nila ang kanyang paa at kamay, sisigaw at papalakpak ang mga pulubi. Hawakan mong kamay niya. Hawakan mong kamay niya. Ang ulo niya! Hawakan niyo ang ulo niya! Ano ba ang krimen ko? Sandaling tigil. Ang ano? Ano? Ang krimen ko! Ano ang krimen ko? Relax lang. Relax. Mananahimik si Serapio. Oh, anong nais mong malaman? Ano ang krimen ko? Ang krimen mo? Yun lang pala. Di mo sinabi agad. Pupulutin niya ang mga malaking aklat mula sa sahig. Sigaw ka lang ng sigaw dyan. Titindig ang dalawang tagapagpatanong sa plataporma. Bubuksan ng unang tagapagpatanong ang malaking aklat at hahanap ng pahinang mababasa ang dalawang tagapagpatanong. Ang krimen ni Mang Serapio. Ang buhay ng tao'y lansangan ng hirap. Ang mundo'y daigdig ng kirot at dahas. Pagsasalay sakit ng ating pagkatao. Pag-aaruga ng bata ang krimen ni Mang Serapio. Krimen mo, Mang Serapio! At wika pa sa aming aklat? Bawal mag-aruga ng bata o asawa. Ang taunang kita'y nawawala ng pera. Ginagasta mo ang pera ng federasyon para sa isang bata. Magpabulag ka na nang makauwi na tayo ng maaga. Ngunit, wala naman akong batang inaaruga ah. Sandaling tigil. Ano? Wala akong batang inaaruga. Sandaling tigil. Ginoong Serapio, huwag ka na magsinungaling. Hindi ako kisinungaling. Huwag mong lolokohin itong hukuman. Wala akong niloloko. Ang parusa sa pagbubulaan sa hukuman ay pagpipi. Sinasabi ko ang katotohanan. Sandaling tigil. Kaamin mo lang na may anak ka. Narinig kita. Narinig ka naming lahat. At itong anak mo'y isang babae. Ikaw mismo ang nagsabi. Ang pangalan pa nga niya ay Sol. Sinabi mo yan. Sinabi mo. Hindi ba inaruga mo siya? Si Sol ay patay na. Sandaling tigil. Patay na siya? Si Sol? Patay na? 3 taon nang patay. Sinagasaan ng jeep. Patay na siya. Patay! Tunay na malungkot ang iyong kwento. Pinipiga mo ang aming puso. Walang alinlangang mahusay ka sa sining ng pagbobola. Patay na siya! Magsalaysay ka sana ng kwentong higit na kapanipaniwala kay Sarian. Totoo ang sinasabi ko! Sandaling tigil. Totoo ha? May 3 saksi kami, Ginoo. 3 saksi na nanabok sa'yo araw-gabi. 2 linggo silang magbantay. Mga saksi sila sa krimen mo. Kisinungaling sila. Wala akong batang inaaruga. Titignan natin. Lalabas din ang katotohanan. Kung sila ang nagsisinungaling, sila ang paparusahan. Ngunit, kung ikaw ang sinungaling, Sa mga pulubi. pumarito sa harapan 3 saksi. Titindig ang 3 saksi. Kayo na naman? Oho, Kayo na lang palagi ang nagpapabulag sa iba. talagang ganyan ho ang buhay. Manananggol lang ho kami ng kalinisan netong federasyon. Mga tagapatnubay ng kabutihan netong lipunan. Kayo ba ang unang nagsumbong ng kanyang krimen? Oho, Sa mga manonood. Pues, ayon ho sa batas ng aming federasyon, kung mapapatunayan nila ang krimen ng nasasakdal, kanila ang lahat ng kasangkapan ni Ginoong Serapio at 10% ng kanyang kinikita. Lalakad ang 3 saksi sa plataporma. Dadaluhungin kaagad ni Serapio ang ikalawang tagapagpatanong. Buhaya! Sa mga bantay. Hawakan niyo siya! Hahawakan ng mga bantay si Serapio
at hihilahin sa sulok ng acting area sa gawing kaliwa ng lugar ng mga pulubi. Titindig ang mga saksi sa plataporma. Bawal dito ang kumilos ng ganyan. Igalaw mo itong hukuman, Ginoo. Sandaling tigil. Sa saksi. Ngayon, mga Ginoo nitong marangal na federasyon, sabihin ninyo sa amin ang inyong nakita kagabi. Nakita namin siya, papauwing may dalang mamantikang supot sa kilikili niya, at susulyap-sulyap sa kanat kaliwa, takot wari ko na makita siya. Takot sa waring makita siya? Sinundan namin siya hanggang sa bahay niya. Nagsitago kami at narinig namin siya. Heto na, Sol, kumain ka na at isuot mamaya ang damit mong pula. Heto na, Sol? Kumain ka na, isuot mamaya ang damit mong pula? Ginoong Serapio, bibintangan kita ng krimen ng pag-aaruga ng bata. Bubulagin ka, ngayon din! Yan ba ang inyong katibayan? Oo, masaya na kami. Kulang pa yung katibayan ninyo. At ano ang kakulangan? Si Sol, ang aking buhay na anak. Mga tanga ang espiya ninyo! Huwag kang magsalita ng ganyan sa harap namin. Kami mga opisyal nitong hukuman. Akala ninyo ay nahuli na ninyo ako, no? Akala nyo! May isa ba sa inyong nakakita sa buhay kong anak? Wala! Wala ba sa inyong nakakakita sa anak niya? Narinig naman namin siyang nagsalita sa anak niya. Gabi-gabi, sa buong linggong nanubok kami. Bibigkasin ng sabay-sabay sumusunod na talumpati. Lalapitan at kakausapin ni Serapio isa-isa ang mga manonood. At kaya namin alam na alam ang mga sinabi niya ay sapagkat Nagsisinungaling silang lahat! Nagsisinungaling silang lahat! Nagsisinungaling silang lahat! Ginoong Serapio! sapagkat gabi-gabi sa isang taktang oras ay naririnig namin siyang paulit-ulit nagsasabing, Heto na, Sol, kumain ka na at isuot mamaya ang damit mong pula. At inuulit niya ito gabi-gabi. Nagsisinungaling sila! Nagsisinungaling sila na maging kanila ang lahat ng mga kasangkapan ko! Ngunit, nakita ba ninyo ang anak niya? Hindi. Ha! Kung nagsisinungaling kayo, mapipipi kayo! Mapipipi kayo! Kay Serapio. Narinig ka naming nagsalita sa anak mo. Kung talagang buhay ang anak ko, dalhin niyo siya rito! Tudustain pa ninyo ang alaala niya? Kailangan pa kayong makailam sa buhay ng may buhay? Gusto na yan, Ginoo! Dalhin niyo rito ang anak ko! Kung buhay pa siya! At bulagin niyo ako! Kami nagpadala na, Ginoo. Kanina pa ng dalawang kasapi nitong federasyon sa iyong barong-barong upang agawin ang anak mo sa karaniwang oras ng pag-uwi mo. Nakabalik na sila. Sa mga bantay. Nasaan sila? Titindig ang dalawang pilay. O ano? Nasaan ang bata? Wala. Ano wala? Ba kayo pumunta sa bahay niya? Oho, Hindi ninyo nahuli ang anak? wala hong bata roon. Kung nagsisinungaling ka, Hahampasin ang dalawang pilay ng kanyang baston. Susukot ang mga pilay. Hindi ho. Wala ho kaming nakita. Wala ho. Kundi isang baul. Itong baul ho, oh. Kakalidkarin nila ang baul sa hilagang gilid ng acting area. Katahimikan. Saan ninyo ito nakita? Sa barong-barong niya. sa barong-barong niya, Sa isang sulok ho. Nakatago sa ilalim ng mga lumang sako. lumang sako, at hindi niya pa ito nabubuksan? Hindi pa ho. Nakakandado ho. Nakakandado. Sandaling tigil. Buksan ninyo ang baul. Pupukpukin ng pilay ng martilyo ng 2 beses ang kandado ng baul. Wala yung laman. Wala yung laman. Isa lamang baul na nakita ko sa basurahan. Ba't mo tinatago, Ginoong Serapio? O wala. Ginagamit ko sa bahay bilang upuan. At bakit nakakandado? Nakakandado na yan nung makita ko. Nagsisinungaling ka, Ginoong Serapio. Bagong-bagong kandado. Wala yan ni isang bakas ng kalawang. Ikaw ang nagkandado nitong baul.
Nakakandado na yan nung makita ko. Kung ganon, Ginoong Serapio, hindi mo daramdamin ng pagbukas namin dito. Sa pilay, Buksan ang baul. 2 hampas ng martilyo. Hindi, huwag! Ginoong Serapio, pinagpapawisan ka. Wala yang laman. Bakit mo alam, Ginoong Serapio? Nagsinungaling ka kanina. Nabuksan mo na itong baul. Hindi! Hala, buksan mo. 3 hampas ng martilyo. Huwag! Bakit, Ginoong Serapio? Akin yung baul. Inamin mo rin. Huwag ninyong buksan yan. Bakit? May tinatago ka ba sa amin? Bali wala sa inyo laman yan. Titignan natin. Tuloy ang pagbukas. 4 na hampas ng martilyo. Hindi nyo dapat pakialaman yan. Kailangan ba kayo makialam sa buhay ng may buhay? Sasabihin ko sa'yo kung ano ang malalahad pagbukas namin ito. Katibayan ang krimen mo. Wala kayong matutuklasan dyan. Uulitin niya ang linyang ito habang nagsasalita ang unang tagapagpatanong. Ano ang tinatago mo riyan? Ang mga damit ng anak mo? Ang mga laruan niya? Ituloy ang pagbukas! Patuloy ang paghampas ng martilyo habang nagsasalita ang unang tagapagpatanong at si Serapio. Huwag! Wala kang kapangyarihan sa hukumang ito, Ginoo. Ngunit akin yung baul. Eh ano? Huwag ninyo buksan yan. Pigilin mo kami! Pigilin mo kami! Papatayin ko kayo! Papatayin ko kayo! Sa mga bantay, Hawakan ninyo siya! Ibubunyag ko kayo sa mga pulis. hihinto ang pagmamartilyo. Ibubunyag ko kayo sa pulis. Ibubunyag ko kayo. At ang inyong mga kalupitan. Ibubunyag ko ang inyong mga padaraya sa madla. Ibubunyag ko ang inyong pagmamalupit sa amin lahat. Ibubunyag ko ang inyong sadyang pagpapabaya sa mga matandang kasapi. Ibubunyag ko itong federasyon sa mga pulis. Katahimikan. Hahampasin ng hukom ang kanyang podium. Walang makakatulong sa'yo, Ginoong Serapio. Wala. Kakalad ka rin si Serapio ng mga bantay sa patimog silangang sulok ng acting area. Ni ang pulis, ang pahayagan, kahit sino man sa mundong ito, ang mga hiyaw mo'y di maririnig, ang bawat kilos mo'y mabibigo, walang papansin sa'yo. Dumaing ka pa at bukas makalawa. Matatagpuan ang iyong magang katawan sa mga itim na bulaklak ng Pasig. Sa mga pulubi, Tandaan ninyo yan, may 40 pesos kayong dapat ibigay sa federasyon araw-araw at ibibigay nyo ang perang iyan sa amin. At kapag hindi, kung kayo'y nakakakita, pipitasin namin ang inyong mga mata. Kung kayo'y nakakapagsalita, puputulin namin ang inyong mga dila. At kung kayo'y nakakalakad, babasagin namin ang inyong mga buto. At kung di pa rin ninyo susundin ang batas na ito, ang bawat daliri nyo'y isa-isang tatanggalin. Malungkot nga ang buhay sa federasyong ito, ngunit kasapi na kayo hanggang kamatayan. Kamatayan lamang ang makapagliligtas sa iyo kapag sumali ka sa federasyong ito. Buksan ang baul! patuloy na naman ang pagmamartilyo habang nagsasalita si Serapio. Dapat lunurin ng hampas ng martilyo ang karamihan sa mga salita ng talumpati ni Serapio. Bale wala sa inyo ang laman yan. Bale wala. Huwag na ninyong buksan. Bale wala sa inyo ang laman yan. Sandaling tigil. Hindi naman ninyo maunawaan. Hindi naman ninyo maunawaan. Kung tangkain ko magpaliwanag. Kung tangkain kong sabihin sa inyo kung bakit. Hindi naman ninyo maunawaan. Pagtatawanan lamang ninyo ako. Anong masasabi ko sa inyo? Sandaling tigil. Nabubulok na kamay. Nabubulok na balat. Nabubulok na laman. Nabubulok na ugat. O nabubulok na buto. Masisira ang kandado. Katahimikan. Sisilip ang 2 tagapagpatanong sa baul. Titindig ang ilang pulubi.
Itataas ng unang tagapagpatanong ang isang manika. Tatakbo si Serapio at aagawin at hahagkan ang manika. Sol! Sol! Si Sol! Magtatawanan ang mga pulubi. Patuloy ang tawanan ng mga pulubi habang nagsasalita si Serapio. Dapat lunurin ng tawanan ang mga linya ni Serapio. Sol! Sol! Anak! Anak! Sol! Anak! Ang buwan. Ang bituin. Ang langit. Sol! Sol! Ang bituin. Ang hangin. Sol! Ang langit. Ang hangin. Sol ko. Anak. Diwa. Imahen. Kristal at buhay. 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 Sol. Anak ko. Hihina ang tawanan ng mga pulubi. Tititigan ng buong korte si Serapio. Larawan ni Consuelo. Sol na anak ni Sol. Sol. Kristal at diwa. Tahimik ang buong korte. Diwa. Diwa. Ang buwan. Ang bituin. Ang langit. Ang hangin. Ang sinag. Mapapansin ng unang takabagpatanong ang mga mukha ng mga pulubi. Ang araw. Sol. Ang araw. Ang araw. Sol. Sol na anak ni Sol. Consuelo. Ang hangin. Ang araw. Sol. Aagawin ng unang tagapagpatanong ang manika. Matinis. Tatay ka ng trapo? Tatawa ng malakas ang mga pulubi. Matinis ang tawanan nila. Bitawan mo siya. Bitawan mo siya. Kinagasta mo ang pera ng federasyon? Para rito? Pabayaan mo ako. Huwag mo akong pakilaman. Isang pamahid sa tayo ng kabayo! Matinis na tawanan muli. Ang anak ko ay maganda. At buhay. Buhay. Ang anak ko ay buhay. At ang kagandahan ng araw. Kapok? Huhugutin niya ang manika. Katahimikan. Biglang lulundag si Serapio sa tagapagpatanong. Bitawan mo siya. Tatakbo ang tagapagpatanong sa kanyang mesa't ihahagis ang manika sa mga pulubi. Kunin mo siya! Sisigaw ang mga pulubit, sasaluhin ang manika sa iba't ibang sulok ng silid habang nagsisigaw at nagsisitawiran. Hahabulin naman ni Serapio ang manika. Mahahagis ang manika sa sahig. Ngunit bago mapulot ni Serapio ang manika, sisigaw ang unang tagapagpatanong. Bulagin natin siya! Bulagin! Uulitin ng mga pulubi ang sigaw. Kakaladkarin nila si Serapio sa plataporma. Lahat sila'y nagsisigaw at nagtatawanan. Biglang maririnig ng mga manonood ang hiyaw ng binulag na Serapio. Biglang tatahimik ang mga pulubit lalayo kay Serapio. Babangon si Serapio. Duguan ang kanyang mukha. Duguan din ang mga kamay ng ilang mga pulubi. Gayon din ang kanilang mga damit. Walang imik ang mga pulubit si Serapio. Susuray-suray na lalakad si Serapio. Mararapa siya't gagapang. Aapu-apuhin niya ang manika. Biglang lalabas ang mga pulubi maliban sa 3. Papalubutan nila si Serapio kasama ng mga tagapagpatanong. Mahihipo ni Serapio ang manika. Ngunit bago niya makuha ito, sisipain ng isang pulubi ang manika sa pulubing nasa likod ni Serapio. Uulitin itong laro ng hipo-sipa. Biglang titigil ang mga pulubit tagapagpatanong. Lalabas ang mga pulubi. Aakapin ni Serapio ang manika. Wala siyang imik. Gwardya! Ilabas mo ka siya! Kakalad ka rin ng mga gwardya si Serapio sa labas ng silid.
Aayusin ng mga tagapagpatanong ang kanilang mga kasangkapan. Paminsan-minsan na lang itong paglilitis. Oo nga eh. Di tulad ng dati. Kailan pa yung susunod? Marso pa. Isa pang buwan. Lalabas ang hukom at ikalawang tagapagpatanong. Katahimikan. Sa mga manunood, Umaasa kami na nauunawaan ninyo kung bakit kami napilitang parusahan si Ginoong Serapio. Tinuturuan niya ang mga kasaping magkaroon ng mga haraya, ng mga pangarap na di namin matutupad, dadagdag lamang sa kanilang lumbay. Ginawa niya ay nakasisira sa mga kasapi nitong federasyon. Tinutulungan lang namin sila ng parusahan namin si Ginoong Serapio. Sinusunod lamang namin ang mga batas nitong federasyon. Ang anumang federasyon ay nangangailangan ng kaayusan ng mga batas. Ang maninira nitong kaayusan ay mapanganib. Ang ginawa ni Mang Serapio ay salungat sa aming batas. Ang ginawa niya ay pulos mali siya. Pinagtanggol lang namin ang aming kapwa-tao. Ito'y dapat ninyong lubos na maunawaan. Lubos na maunawaan. katahimikan. Nakita ninyo sila. Isa-isang nagsisialisan. Babalik din sila. Babalik. Alam nyo, nagkamali si Ginoong Serapio nang sinabi niyang kami sadyang pabaya sa mga matatandang kasapi. Ang mga matatandang kasapi, ang mga matatandang pulubi, ang siyang mismo ayaw mabuhay. Pilitin mo man sila, ayaw nilang kumain. Umiinom lang ng kaunting tubig araw-araw sapagkat wala silang makita kundi karimlan sa langit at hinihintay na lang nilang pagdapon ni kamatayan sa kanilang turungawan. Sandaling tigil. Bali-bali ng aming pakpak. Wala sa amin ang lakas upang liparin ang napakataas na pader ng konkreto. Marahil ay ibinitin na nga ni Mang Serapio sa harap namin ang susi sa aming piitan. Ngunit napakahirap hiwain ang sarili ilahad ang pag-ibig. Ang balon ay malalim at sa kailaliman ang nasang lumipad. At hanapin ang sinag ng araw. Ngunit ang gula-gulanit na diway mahinang humagawayway lamang. Lalabas siya.